Praise God. Praise. Amen. Isang pinagpalang hapon po sa buhay ng bawat isa. Amen. Amen. Sa araw na to ay handa na ba tayong tumanggap at makaranas ng panibagong bagay para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Sige, maaari po bang batiin mo ang iyong katabi, kapatid, mapalad ka dahil andito ka. Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan nga po natin na isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon and we shout Jesus in this place. We shout Jesus in this place, oh Lord. Oh, we glorify you, Lord. We glorify you, Jesus. Oh Lord, maaari po ba tayong lahat ay yumuko at pumikit? Itaas po natin ang ating kamay sa harap ng ating Panginoon. We respect you, Lord. We honor your name, Lord God, in this place. We glorify you, Lord. We honor you, Lord. We welcome you, Jesus. We welcome you, Lord. We welcome you, Jesus. Oh, sweet precious Holy Spirit, come today. We need you, Lord. We want your presence in this place. We want you, Lord. We want you. We want your very presence today. We want you, sweet precious Holy Spirit, today. We want you, come in this place. Come right now. Pour out your glory. Pour out your presence, Lord. Pour out, Lord God, your very presence today in this place, oh Lord. Oh Lord God, we honor you, Lord. We honor you, Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, sa araw na ito, Panginoong Jesus. As we come, Lord God, into your place, Lord God. As we come, Lord God, into the Holy of Holies, Lord. Allow us, Lord, to enter, Lord God, into your place. Allow us, Lord God, to enter, Lord God, into your holy presence today, O Lord. Hallelujah. Sa araw na ito, Panginoon, pakalinisin mo kami, Lord, ng iyong pong banal na presensya, Lord God, ng iyong pong banal na dugo, Panginoon. Allow us, Lord God, to cleanse, Lord God, every part, Lord God, of our spirit, Lord God, every part of our mind, Lord God, every part, Lord God, of our physical body, Lord God. Allow us, Lord, na maranasan ka namin, Lord God. Maranasan namin, Lord, ang iyong presensya mo, Lord, sa araw na ito, Lord God. At hayaan mo, Lord, sa oras na ito, Lord God, captivate, Lord God, this place, Lord God. Pour out, Lord God, your presence, Lord God, sa oras na ito, Lord God. And allow us, Lord God, to open, Lord God, our hearts to you, Lord God. At hayaan mo, Lord, maranasan namin, Lord God, ang iyong presensya, Lord God. Your presence, Lord, is heaven to us. Is heaven to us, Lord God. At hayaan mo, Lord God, let your kingdom come in this place, Lord. Let your kingdom come, Panginoong Jesus. Sa araw na ito, Lord God, we want you, Lord. We just want, Lord God, an encounter with you. Just want, Lord God, your presence, Lord God, sa araw na ito, Panginoong Jesus. Open the gates of heaven, Lord God, and pour out your Holy Spirit, Lord God, sa lugar na ito, Panginoong Jesus. Salamat, Lord God, for this privilege, Lord, to enter, Lord God, in this place, Lord God. Cover this four corners, Lord God, of this church, Lord God, with your presence, Lord God. Punuin mo kami, Lord, ng kagalakan, Lord God, ng kapayapaan, Lord God, ng kasiyahan, Lord God, sa iyong harapan, Lord God, at iyong presensya, Lord, ang siyang maganap, Lord God, sa lugar na ito, Lord. We honor you, Lord God, in this place. We honor your name, Jesus, in this place, O Lord. Sa araw na to, Lord God, you belongs all the glory, Jesus, all the praises, Lord, all the honor, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Sige po, palakpakan po natin na malakas si Jesus. Amen. Amen. Patuloy po natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Come on, yung palakpak na aabot sa trono ng Diyos. Yung palakpak na magbibigay ng karangalan at pagtataas sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. We are here to lift the name of Jesus. We are here to give Him praise. Handa na po ba tayo magpuri sa ating
buhay. Amen? Amen. Palakpak natin ang ating kamay. Let us sing a song of praise to our Lord, our God and King. Yes, Lord. We give you praise, Lord. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. So
we continue to worship you. We know that you hear us. Even the smallest voice in our hearts, even the smallest whisper in our soul, O Lord God, you hear it, O Lord God. That's why we are here once again, lifting up our hands and worship you, Lord. I want to know you every moment more and more, to stand in your presence and
Elijah, who answers by fire. Basagin mo ang aming mga puso, Panginoon, sa mga oras mo ito, dakilang Diyos. Touch our hearts at ipunla mo ang iyong kalooban sa aming mga puso. Basagin mo ang aming mga puso at ipunla ang iyong kalooban. Ura mamama sherere minandere shikerende. Re mamama babababandere bidos yadurende. Renina shikinene undo. Robotende ribida sekere mishandere deke. May the Lord God touch your heart. May the Lord God break your heart. May God put a seed in your heart. Oh, shekere minande. More of your demonstration, oh Lord. More of your touch, oh God. More of your anointing, oh God. More of your fire. More of your fire. More of your fire, oh God. Oh God, destroy all the works of the flesh right now. By the fire of God. We speak freedom in your life. We speak freedom in your life and with the fire of God. Oh, you evil spirit, hear my voice. I remove you from the lives of the people of God right now. I remove you. I remove you. I remove you. You evil spirit. Nagpapahirap sa mga anak ng Diyos sa mga oras na ito. You spirit. Nagpapalakas sa aming laman. I rebuke you. I rebuke you. We want your fire, oh God. We want to be filled with your fire, with your spirit, with your glory, with your anointing. Touch our hearts. Ranasanda na namde. Ramanda raba. Renanama. Yeshua. More of God's demonstration, not less of our talk. More of God's touch. Oh, sininin. Oh, rimimar shekirimidan de ribidashendanende. Less of talk, but more of demonstration. But more of the move of the Holy Spirit right now. More of encounter, more of glory, more is power, more of the fire of God. Narito ka ba ngayon? Because I want God. You want encounter. You want the fire. We want the glory. We want the Spirit of the Lord. You want freedom. Now, because you are here because of God. You are here because of Jesus. You are here because of the fire of God. Rip off your
rebelde. Oh God. Yeshua. 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 More of encounter in this last day. More of encounter in this last day. This is the time in this generation, in this season. More of encounter, more of the Holy Spirit, more of the fire. Masyaniniminande. Buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Ipunla mo sa amin ang malalim na gutom. Ipunla mo sa amin ang malalim na uhaw. Dalhin mo ang kanya-kanyang espiritu sa oras na ito, sa dimension na gusto mo, na marating namin sa aming mga buhay. Sapagkat darating ang araw, Panginoon Diyos na buhay. Aming mga kasagupa, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay. We need anointing. We need anointing. We need a new level of anointing to remove all kinds of sicknesses and diseases and troubles in life and obstacles in life. And this is the time you will level up our spirit. You will level up our spirit. You will level up our spirit. Yes, Lord. Ranking in the Spirit. Bring us into another level. We pray for promotion in our ranking. Right now, in the mighty name of Jesus Christ, as they honor your word, as they honor you, as they honor the anointing in this place, bring us into another level of rank in the Spirit. We will open our hearts, our spirit, to live in that rank. And in that rank, my God, in the name of Jesus Christ, hallelujah, no weapon of the devil will prosper. In that rank, the flesh, Lord, ay walang magagawa to destroy us. Kundi, Panginoon, i-destroy namin ang gawa ng laman because of your grace and mercy. Glory to your name, Holy Spirit, take over. It belongs to the glory and the honor, thanksgiving and adoration, and all the people of God. Everybody say amen. Glory to Jesus. Tayo po yung makakaupo na sa mga oras pong ito. Glory to Jesus, glory to Jesus. Hallelujah. Oh, rababa shande. Karaba. Mama. Matthew chapter 17 verse 15. Ginoo, maawa po kayo sa anak ko, siya po yung may epilepsya at lubang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi mapagaling. Dinala ko siya sa iyong mga alagad pero hindi mapagaling. Teka, alagad ito ng Diyos, ito mga apostol na to, mga lingkod na ito, pero hindi mapagaling yung taong ito na mayroong epilepsya. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Tingin nyo, wala po silang faith, wala silang pananampalataya. Pinag-pray nila yung tao, pinag-pray nila yon para gumaling. Pero alam niyo po ang nangyari, hindi po nila mapagaling. Lahing napakasama at walang pananampalataya. Tandaan po natin, makinig po ang may pandinig. Sabi ng Korinto, ang spiritual ay ang makakaintindi lamang nito yung nagtataglay ng Espiritu. Kapag nakikinig ka ngayon at ang ginagamit mo sa aking pakikinig ay intellectual lamang, by your own wisdom, by your own strength, hindi mo maunawaan at maiintindihan yung sinasabi ko sa inyo.
Sinasabi ni Pablo, nagsasalita ako sa Espiritu sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Nagsasalita ako sa laman sa mga taong nagtataglay sa laman. Ang taglay ng laman, ang understanding ng flesh, ay level 1 of dimension lamang po ito. Yung mga normal na usapin na naiintindihan maging man ng mga unbelievers. Pero kapag dumako ka sa dimension ng level 4 dimension, ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus, kainin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Ito yung hindi mo maintindihan maigi. Kakainin kong laman mo, inumin ang aking dugo. Yes, nagsasalita ang Panginoon sa dimension ng level 4 dimension. May mga kalagayan sa buhay po natin na kinakailangan magpakalalim tayo sa spiritual upang maintindihan natin yung mga dapat maintindihan upang makarating tayo sa gusto ng Lord na dimension. Makinig po kayo. May mga games. Games po, games. May mga level ang mga games. May mga level ang mga character sa cellphone, sa games. Kapag level 1 ka pa lamang at kinaharap mo yung boss ng level 10, sapagkat bawat baitang ng ating pananampalatay ay may kanya-kanya pong level po yan. Yung baby, pwede sa labas po, ay pwede po pala dyan sa likod kapag ayan, pagtahanan. Okay, para wala pong distraction. Okay, nasa level 1, baitang natin, humahabang tayo sa pananampalataya. Level by level po yan. Kapag level 1 ka pa lamang, at yung kinaharap mong problema, kinaharap mong obstacles in life, troubles in life, which is yung problema na yun ay napakalaki. Level 10 ang problem na yun. Yung storm, yung bagyo na yun is level 10. Ngunit yung character mo bilang isang Kristiyano ay nasa level 1 pa lang. Mahirapan mo siyang talunin yung level 10 na kaaway na yun. Alam niyo po ba, yung kinaharap ng mga alagad ng Panginoon, itong demonyong ito na sumasabi sa taong ito, dito sa anak na ito, ng isang Ginoo, ay hindi kaya ng level ng mga alagad that time. Pakisabi siya, this is the time to increase your level. Once again, this is the time to increase your level. Pakisabi, level up. Level up. Level up. Sumagot si Jesus, laing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin nyo rito ang bata. Ibig sabihin, ang tagal ko na kayong kasama, hindi pa rin kayo nagle-level up. Ang dami nyo ng revelation, mga word of God na sinasabi ko sa inyo, kasama nyo na ako. Si Jesus na kasama ng mga alagad, pero hindi pa rin sila nagle-level up. Pwede pala yun. Pwede pala yun. Ang dami mong alam sa word of God. Pwede pala yun. Ang dami mong alam sa word of God. Pwede pala yun, nakasama nila si Jesus Christ. Then sa tagal ng pagsasama nila, yung level ng pananampalataya ng mga alagad, hindi nag-i-increase. Hello? Hindi nag-i-increase. Kaya sinabi ng Panginoon, ang tagal ko na kayong kasama. Ang tagal ko na kayong tinuturuan. Lagi niyo akong kasama. Then, yung ganyang problema, hindi niyo masolusyonan. Laing walang pananampalataya. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Sinabi ng Panginoon. At huwag tayong papayag na sabihin sa atin ng Panginoon, ilang taong ka ng Kristiyano, ganyan pa rin ang level ng pananampalataya mo. Ilang taong ka ng lingkod, ganyan pa rin ang level ng pananampalataya mo. Hindi mo pa rin makuhang mag-igapo. Ilang taong ka na? Hello? Ilang taong ka ng Kristiyano, hindi mo pa rin mabitawan yung mga kasalanan na kung saan nagpapababa sa iyong spiritual life. Ilang taon ka na, hindi mo tumataas ang iyong prayer life ng kahit isang oras man lang sa pananalangin. Hindi mo maintindihan yung kahalagahan ng prayer. Ilang taon ka na. Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Hanggang kailan ko ituturo ang mga aral na ito, yung mga turo na ito, para masunod mo lamang at masunod nyo lamang ang aking perpektong kalooban? Hanggang kailan ako maghihintay na ikaw ay magpe-preach ng Word of God by the power of the Holy Spirit? Hanggang kailan ako maghihintay sa inyo upang makita ko ang perpektong kalooban ko sa inyong mga buhay? Hanggang kailan magtitiis ang Panginoon na paulit-ulit ang iyong pagsuway
Paulit-ulit ang paggawa mo ng kasalanan. Paulit-ulit para siyang gulong na umiikot. Umiikot, tuloy-tuloy ang paggawa ng sin. Kaya walang progress spiritual. Na dapat worship leader ka na matagal na. Na dapat preacher ka na matagal na. Na dapat pastor ka na matagal na. Na dapat nag-evangelize ka na matagal na. Na dapat pinagpala ka na ng Panginoon. Ngayon mayaman ka na because of the giving. Pero ang tagal mong sumunod. Matagal ka nang kinukonbik. Pero ang tagal mong sumunod. Hanggang kailan mo kayo pagtitiisan, sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Dalhin nyo rito ang bata. Dalhin nyo rito akong susolusyon sa problemang ito. Hindi nyo kayang solusyonan yung mga problema na yan. Bagamat binigyan ko kayo ng authority to rebuke that kind of spirit. Pero wala. Sige, dalhin nyo na. No choice ako. Kumbaga si Jesus Christ, no choice ako. Ako na susolusyon sa mga problema ninyo. Yun ang maganda sa Panginoong Jesucristo. Kahit minsan nawawalan ka ng pananampalataya sa Kanya, siya pa rin ang umaako ng problema mo. Hello? Yung kahit para bang hirap ka na mag-release ng faith. Kasi minsan ka nang nag-release ng faith pero hindi nagbungang yung pananampalataya katulad ng pananampalatayang inirelease ng mga alagad sapagkat sila'y nasa level na hindi masusolusyonan yung problemang yun sapagkat sinabi ng Panginoon, ang uri ng demonyong ito ay iba. Pagkatapos lumapit ang mga alagad, tinanong si Jesus, nang wala nang ibang makakarinig, bakit po hindi namin mapalayas ang demonyo? Nagtataka sila, bakit po kaya? Sumagot siya, dahil sa maliit ang iyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Oh my God, in the name of Jesus Christ, dalhin tayo, individual na narito. Dalhin ka sa isang dimension. Dalhin ka sa spiritual realm na kung saan na sa pamamagitan ng iyong tinig at boses under by the power of the anointing of the Spirit of the Lord, anumang kabundok na problema at bundok ng mga bad spirit ay mariremove mo, na kaya mong i-remove. Hello? Amen? Yung temptation na maraming nagchat-chat sa'yo, ay, yung mga ganyan napakadaling i-remove niyan. Amen? Yung temptation, yung kaya mong i-remove, pero dahil puno ka ng flesh, gawa ng laman, lustful, hindi mo ma-remove, hindi mo ma-delete ang temptation, hindi mo ma-delete, hindi mo ma-give up yung pinapa-give up ni Lord. Yung ayaw ka papuntahin doon dahil madilim ang lugar na yon. Hindi mo ma-resist ang temptation na gusto na laging ng flesh mo ay nandun sa madilim na lugar, sa lihim na lugar, at doon ang mga gawain ng laman ay nakikita ng Diyos. But this time, hear the word of God under by the power of the Spirit of the Lord. Pray that you will not fall into temptation. Pray that you will not fall into temptation. Anong ibig sabihin? Manalangin ka lagi. Mag-level up ka na. Increase mo ang spiritual life mo. At hayaan mong i-remove mo na ang klaseng gantong buhay bilang isang dalaga at binata na hindi pa kayo mag-asawa. Hello? Itong gantong level na kung saan run for your life. Run for your life. Pag sinabing run for your life, umiwas ka sa pagkakasala. Umiwas ka sa kasalanan. Nagawa yon ng isang lingkod ng Panginoon si Joseph. Why? Sapagkat siya'y filled ng Holy Spirit. Pero pag hindi ka filled ng Holy Spirit, mag-i-stay ka sa isang lugar na kung saan may tukso. And this is the time upang marinig mo ang tinig ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na ikaw ay bumagsak by the second time. God knows na ilang ulit ka nang bumabagsak sa flesh, sa laman, sa sexual sins, o ano pa mang klase ng kasalanan. Ano mang klase ng kasalanan, ipang-ulit-ulit ang pagbagsak. But this is the time. Bumangon ka. Magpakabanal. Maging matuwid sa iyong buhay. Bumalik sa kalooban ng Panginoon. Resist the devil.
Pray that you will not fall into temptation. Kapatid, nakikita ng Panginoon ang danger sa ating in the future. Remember this, pinagpe-pray ng Panginoong Jesucristo ang mga alagad sapagkat nakita ni Jesus Christ ang danger sa buhay ng mga alagad. Nasa level na mataas na problema si Jesus Christ. Mataas ang level ng problema niya, halos umiyak siya ng dugo. Ibig sabihin yung ganong problem, yung umiiyak ka na sobra na yung iyak mo. Halos dugo nang lumalabas sa'yo, hindi biro yung problema ang kinakaharap niya. Yung antas ng level na yon ng problema. At sinabi ng Panginoon sa mga alagad, manalangin kayo. Ilang beses siya nag-pray, pumunta, almost 3 times. Why? Sapagkat alam niya, yun ang tanging solusyon para mapagtagumpayan niya yung trials na kakaharapin niya o yung hamon patungkol sa cross na kung saan kinakailangan niyang ibigay ang buhay niya sa cross. So kinakailangan niya maging babad sa prayer. Kinakailangan niya maging filled ng Spirit. Kinakailangan niya ng lakas na galing sa Diyos upang magawa niya ang will ng Father. Kaya ilang beses siyang pumunta sa mga alagad, tulog pa rin kayo. Hindi niyo magawa ang mag-pray ng kahit 1 oras man lang. O sa mga manggagawang narito, pakinggan niyo ang tinig ng Panginoon. Hanggang kailan maghihintay ang Diyos na mag-increase ang level up ng iyong prayer life ng kahit 1 oras man lang? Yun na ang pinakamababang bilang ng panalangin sa harap ng Diyos ay ang 1 oras na pananalangin. Yun na yung pinakamababa para sa Kanya. Hanggang kailan siya maghihintay? Nababangon ka tuwing madaling araw upang mag-pray. Hanggang kailan siya maghihintay? Na darating ang araw na ikaw ay nagbababad sa Kanyang salita. Hanggang kailan siya maghihintay? Pero praise be to God sapagkat darating na ang panahon kung ikaw ay makikinig at susunod sa Kanyang tinig at magiging masunurin sa Diyos. Matatapos na ang ganitong klaseng ikot ng ating routine, ng ating spiritual life, ng ating buhay. Amen? Na hindi mo nahahayaan sa loob ng 1 araw na hindi ka makapag-pray. Na hindi mo nahahayaan sa loob ng 1 linggo tuwing Sunday na hindi makapag-church at hindi makapag-worship sa Panginoon. Na hindi mo nahahayaan pa na madungisan ang iyong pagkatao sapagkat minsan mo nang naranasang madungisan at ayaw mo nang manumbalik sa ganung klaseng buhay. Hindi ka baboy, kapatid. Ikaw ay tupa. Dineclare ng Diyos na tayo ay mga tupa. Sinabing tupa kapag nadumihan, naghahanap siya ng bato upang kuskusin ang kanyang balahibo. Sapagkat ayaw ng isang tupa, siya ay nadudumihan. Ngunit ang isang baboy, ibigay mo man ng perlas, ibigay mo man ng mga revelation, ibigay mo man ng anointing, ibigay mo man ng pahid, ibigay mo man ng mga ministry na pinagkaloob sa kanya, babalik at babalik pa rin sa putik ng kasalanan. Pero hindi ka baboy, pakisabi sa iyong katabi, ikaw ay tupa. Isang tupa na kung saan kapag nadumihan nagkasala, Lord, forgive me. Oh God, patawarin mo ako, Panginoon. Isang tupa kung saan, Lord, have mercy on me, forgive me. Do not allow your presence. Takot ka mawala ang presence ni Lord. Isang tupang ang pinakakinakatakutan mo, yung hindi mo na ma-feel, madama ang apoy at presence ni Lord. Yung ganung level, ang dimension ng realms in attention sa harap ng Diyos na hindi mo na kaya. Katulad ka ng isang isda na kapag ay nakawala ka sa isang karagatan at umalis, napunta ka sa buhanginan, para ka nang naghihingalo. Para ka nang naghihingalo. Hindi mo kaya na hindi ka lumangoy sa pinaka-nature mo. Ang nature ng ating spiritual life, which is our spirit, is the presence of God. Yung unang nagbibigay buhay sa atin. Doon tayo nakakagalaw ng maayos. Kapag ikaw ay umalis sa pamumuhay spiritual at laman ang nanguna, ang mangyayari sa iyo, maghihingalo ang spiritual life mo. At ito yung hindi natin kayang mabuhay. Hindi natin kaya kinakailangan nating umiyak, mag-groans. Kailan ka at kailan mo naranasan ng groanings in the Spirit? Kailan mo naranasan ang huling iyak mo na matinding iyak sa harap ng Panginoon? Dahil iniiyak mo ang kaluwalhatian niya, ang dimension na gusto mong marating. Why? Sapagkat gusto ng Panginoon in this last day, sumagot siya dahil sa malitang yung pananampalataya. Sabi niya rito,
lumipat ka roon at ito'y lilipat nga, tunay na walang bagay na hindi nyo magagawa. Ang mga hindi mo pa nagagawa sa mga oras na ito, dinedeklara ko, ay magagawa mo sa mga darating na araw ng mga bagay na imposible na parang imposible sa'yo. Amen? Under by the power of the Spirit of the Lord in your life, yung hindi mo pa nagagawa, kung ikaw ay sasampalataya na katulad ng malaking budil ng mustasa, yung hindi mo nare-remove ay iyong mare-remove. Hello? Yung mga spirito, yung mga bad spirit sa iyong buhay, na nagtotorment sa iyo, ay mare-remove mo. Amen? Hindi na yung paulit-ulit, not on and off. Yung mare-remove mo na. Lagi ka nang naka-on. Pag sinabing lagi naka-on, lagi ka nang nagliliwanag. Hindi yung on, nagliliwanag ka. After ilang days, naka-off ka na, nasa dilim ka na ulit. After ilang days, naka-on ka na naman. So darating ang araw, kaya mo nang i-remove yung darkness sa iyong buhay. Hello? Naniniwala ka ba doon? Kung ikaw ay may desisyon at magle-level up at magde-desire na, Lord, I want to move into another level of faith. I want to move into another level of anointing. I want to move into another level, Lord, ng presensya mo. Lord, tangible presence, tangible, hindi ko lang sinadarama, hindi lang siya parang hangin, kundi tangible. Nafe-feel mo, tinatouch ka, binabasag ang iyong puso. Amen? Sinabi ng Panginoon, tunay walang bagay na hindi nyo magagawa sa 21. Sa ibang salin sa English, ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi mapapalayas lamang sa pamagitan ng prayer and fasting. Makinig po kayo, ang may pandinig. May uri ng problema na hindi kaya mong solusyonan sa pamagitan ng iyong sariling karunungan. Na hindi kayang solusyonan maging man ng iyong pamilya. Na hindi mo kayang solusyonan maging man ng mga tao sa paligid mo. At kahit man minsan nagpe-pray ka, pero kung wala ka sa level na gusto ng Lord na mag-increase ang faith mo, makinig kayo. Ang cellphone na ito hindi magagamit. For example, video. Kailangan ko ng 2 oras o sabihin ko na o 5 oras na yung video na running ang video. Kailangan ko ng 50% battery or 80%. Amen? Para 5 oras ko siyang mapanood. Kung nanonood ako ng video. Kung 5% lang yung battery ko, sa tingin ninyo kakayanin niyang makanood ng 5 oras? Hindi niya kakayanin. So, ibig sabihin, ito po yan. Yung faith natin po, full charge yan. Pinu-full charge yan ng prayer. Ang faith parang cellphone. Akala natin yung faith, basta faith lang, mananalig ako. No. Ang faith po, pinu-full charge ng prayer. Faith without work is dead. Kahit may faith ka, walang work ng prayer, walang action ng prayer, yung faith natin ay hindi magiging effective. Kaya sinabi ng Panginoon, itong uri ng demonyo ito ay mapapalayas lamang sa pamagitan ng prayer and fasting. Kapatid, kailan ang huling fasting mo? Kailan ka nag-ayuno? Yung unang first love mo sa Diyos? Nung first love mo, nagpa-fasting ka ng matindi, pero ngayon, after ilang years, nawala ng fasting. Nawala ng prayer. Pero may faith ka pa rin kay Lord. In fact nga, because of your faith, every Sunday nandiyan tayo. In fact, because of your faith, nagbabasa ka ng Bible. In fact, because of your faith, nasa Lord tayo. Amen? Nagbibigay ng time sa Lord. But, this is the time to increase the level of your prayer sa harap ng Panginoon and fasting. Makinig po kayo. So, ibig sabihin, yung sinabi ni Jesus Christ na hindi mapapalayas ang uri ng demonyo na yon,
tanging prayer and fasting lamang, doon masusolusyonan yung problema na yun. Ibig sabihin po doon, tawag po doon, pakisabi nga po, dimension. May bawat dimension, kapag nasa dimension ka ng prayer and fasting, ang problemang nasusolusyonan niyan ay mas marami. Kahit malalang problema ay kayang nasusolusyonan. Kapag wala kang prayer, okay, makinig po kayo, kung prayer mo ay bagsak, how much more kung mag-fasting ka pa? Napakahirap mag-pray, how much more kung mag-fasting ka? Amen? Kung sa prayer life ay hindi natin ma-increase, 5 minutes lang tayo nagpe-pray. Every day, 10 minutes. How much more kung mag-fasting ka pa ng pag-aayuno? So, ibig sabihin, paano mo mapagtatagumpayan yung problemang kinakaharap ng iyong pamilya? Paano mo mapa-overcome yung atake ng diablo sa iyong tahanan? Na ikaw ang inaasahan ng Diyos na susugpo sa gawa ng diablo sa iyong pamilya. Na ikaw ang puputol sa sumpa sa iyong pamilya. Sapagkat alam mong pagpapalain ka ng Diyos, kinakailangan ikaw ay tumayo sa iyong pamilya. Sapagkat gusto mong sirain ang spirit of poverty sa iyong pamilya. Pero paano natin masisira ang spirit of poverty na yon kung ang ating pananampalataya ay walang aksyon sapagkat walang prayer? Prayer pa lang po yung wala pang pag-aayuno, yan ang pinag-uusapan po natin. Darating ang araw, ibabalik mo sa iyong buhay ang fasting. Why? Bakit? Nire-reveal muli ito ng Lord. May uri ng problema na hindi kaya masolusyonan, tanging prayer and fasting ang solusyon. Hello? Uulitin ko. May uri ng problema na kahit anong in the name of Jesus Christ mo, kahit anong tagal mo sa Lord, hindi siya masosolusyonan. Only prayer and fasting. Kaya anong uri ng problema ang kinakaharap ng Panginoong Jesucristo? Napakalaking uri ng problema ang kinakaharap niya, kasalanan ng mundo. Kaya ang ginawa ng Panginoon, nag-fasting siya ng 40 days fasting. Si Jesus Christ na mismo yun. Ibig sabihin, alam ni Jesus Christ yung kapangyarihan ng pag-aayuno. Kaya nung tinukso siya ni Satan, hindi siya natukso sapagkat nasa fasting siya. Amen? Filled siya ng Spirit. Hindi hinayaan ni Jesus Christ ang kanyang sariling matukso ng diablo, matukso ng kaaway. Ano bang fasting? Denying sa ating sarili. Winawasak ang gawa ng flesh to destroy the works of the flesh. Ang pinakakalaban kasi po natin, mga kapatid, sa mga nakikinig sa mga oras na ito, ang pinakakalaban mo ay ang iyong laman. Ang flesh natin. Yung nature natin bilang isang taong makasalanang nagkasala. Lahat ay nagkasala, walang matuwid kahit isa. Yun, kaya nga, tayong lahat, parang aso po yan eh. Ang nature ng aso, hindi mo man tinuruan na mambuntis ng isang kapwa-aso. Nature niya yon. Hello? Amen? Ang tawag doon, nature. Hindi man tayo turuan ng mga ganyang bagay. Meron tayong nature, meron tayong nafe-feel, meron tayong nararamdaman inside sa ating laman sapagkat we are sinner. Kaya tinawag tayong makasalanan. Walang matuwid, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda. Amen? Nakakapagsalita ng mga salita na hindi kaaya-aya. Kapag tayo ay hindi binigyan ng magandang pagtrato, nagagalit tayo. Yan ang nature po natin, nagagalit tayo, nakikipag-away tayo, nakikipagbugbugan tayo, katulad ni Pedro. Kahit siya apostol na. Apostol na si Pedro, dahil nature niya nga. The son of thunder, ibig sabihin, mainitin ang ulo, makagalitin si Pedro. Pinagpipray siya ni Jesus Christ, ayaw niya mag-pray, gusto niya laging matulog. Kaya dumating ang panahon, yun, nanaga na siya, tinagayan niya na yung kanyang kapwa. Anong ibig sabihin? Lagi ko po sinasabi po ito, ang tanging solusyon sa character problem, makinig ang may pandinig. Ang tanging solusyon sa character problem, ano yung character problem na tinatawag ko? Yung gusto mo laging para bang gusto mong katulad ni Pedro managa ng managa, makipag-away, makipagsubunutan, away sa Facebook, batuhan ng mga salita, maging man sa kapwa-tao. Ang pinakatanging solusyon, walang ibang solusyon kapatid, prayer. Akala natin, Pastor, may problema po ako. Ganito po ang problema ko sa asawa ko, sa anak ko, ganto. Itong tanong, sabi nga ng isang lingkod ng Panginoon, ang daming problema na naririnig ng man of God dito, pumupunta siya sa kanya, ang mga tao, para i-counsel niya. Sabi niya, lagi niyang tinatanong, have you prayed? Ikaw ba'y nagbababad sa prayer?
Kasi fruit na lamang po ang nangyayaring kaguluhan sa ating pamilya. Hello? Because of prayerlessness. Pag sinabing prayerlessness, prayerless Christian is a powerless Christian. Ibig sabihin, nagiging powerless tayo, hindi tayo nagiging powerful to destroy that kind of problems in your life. Anong uri ng problema ang kinakaharap mo ngayon? Once na ikaw ay prayerful, mapagtatagumpayan mo yan. Hello? Bakit natin napagtatagumpayan kapag nandito tayo sa loob ng church? Bakit? Wala kang magagawa kundi mag-pray. Amen? May prayer meeting na overcome natin yung mga problema. Pero paano yung Monday, Tuesday, yung walang prayer meeting, walang Sunday service, paano na yon? E di mas lalong delikado at nanganganib ang iyong spiritual life. E di mas lalong nanganganib ang ating buhay kung walang prayer, kung walang pananalangin. Samantalang yun ang solusyon ni Jesus Christ. Nagpray siya nang nagpray. Why? Para lang hindi siya makareact. Sinabi niya, kayang-kaya ko magpadala ng mga anghel para patayin ang mga humuhuli sa atin, pero hindi ginawa ni Jesus Christ. Ibig sabihin, mapayapa ang response ni Jesus Christ. Hindi magiging mapayapa ang iyong kaisipan. Hindi magiging mapayapa ang ating response sa mga problema ang kinakaharap natin kung hindi tayo magbabalik sa prayer. Prayer without ceasing, sinabi ng Panginoon. Kapatid, wag mo hahayaan ang sarili mo. At maging man sa sarili ko, ayaw kong masanay na sa loob ng isang araw ay hindi ako nakapag-pray. Pag dumating ang panahon na sanay ka na hindi nagpe-pray na isang araw sapagkat nagmamadali ka na sa work, nagmamadali ka sa trabaho, malilate ka na nanganganib na ang ating spiritual life. Paano panganib ito? Anong panganib ang dumarating? Ito, ang response mo sa mga problema. Especially response mo sa mga tao na nanululigsa sa'yo. Sapagkat pwede mo silang papatulan mo sila. Ngipin sa ngipin, mata sa mata, kamay sa kamay, kamao sa kamao. Yun ang magiging response natin kapag bumagsak ang ating prayer life. Ito yung resulta na kung bakit marami nagkakagulo, nagkakaaway-away because of lack of prayer. Prayerlessness is very, very dangerous sa buhay ng isang Kristiyano, especially sa buhay ng isang manggagawa. Hello? And this is the time na gusto nung, ewan ko kung may desire ka na pumunta sa bagong dimension at level, na may authority ka, na may power ka to rebuke all kinds of diseases, sicknesses, and temptation in life. At kung meron kang desire niyan, good news yan sa buhay mo. Sapagkat i-increase ng Lord yung rank sa iyong buhay. May ranking po yan, parang sa games yan. May level 1, pag napatay mo na yung kalaban, based sa level ng kalaban, level 2 ka na ulit. Tapos, laban, level 3. Bawat level, may games po yan eh. Minsan naglaro ako ng games, dating pa po may level sa bawat level. May mga boss na kinakaharap ka, especially sa panghuling stage na. Amen? At mapapatay mo yun based din sa level na kung saan narating mo sa pakikipaglaban. Hello, na-experience nyo na po ba yun? Lalo pa ngayon, ang dami natin nakakasalumuha, ang dami natin nakikita na may uri ng problema at ibang klase ng uri ng problema. We want to move into another level of dimension to solve their problems in life. At nangyari yan sa mga nagdaraang araw. Maraming pinagaling ang Panginoon yung mga uri ng problema na yun na hindi kayang solusyonan ng doktor. Maging man yung mga doktor ay hindi nila alam kung anong sakit nito. Yun nga ang kailangan doon ay dimension ng spiritual authority to command anuman ang uri ng espiritu na kung saan nagpapahirap sa taong ito. Amen? At nangyari yun ng mga ilang weeks. Nakita natin yung mga testimony, maraming pang patotoo na hindi nyo narinig. Na kami ang nakakaalam ng mga testimony, ng mga miracle ng Lord, yung mga himala ng Panginoon, yung mga pagkilos ng Panginoon. Napakadami. Simula nung tayo'y dumako sa panibagong dimension ng faith. Simula nung tayo dumako sa panibagong dimension ng prayer. Bagong dimension ng fasting. So nakita natin ang result ng mga bagay na ating ginagawa sa mga oras na ito. Kaya kapatid, malapit nang bumalik si Jesus. Malapit na siyang pumarito. Sinabi niya sa kanyang salita, makinig ka, may pandinig. Sa aking pagbabalik kaya ay mayroon akong makitang sumasampalataya sa akin. Parang napaka-imposible. Yung word ni Jesus, anong ibig sabihin ng Panginoon? Anong lalim ng word na yun? Alam naman natin sumasampalataya tayo sa Kanya. Alam naman niya, bilyon-bilyong Kristiyanong sumasampalataya sa Kanya. Pero bakit nasabi niya pa rin, sa aking pagbabalik kaya, ay may madatnan akong sumasampalataya sa akin?
Anong uri ng faith yung tinutukoy ni Jesus? May uri yun, kapatid. May uri ng faith ang kanyang sinasabi. May uri. Kaya huwag tayo magpapahuli. We need to enter into another level. Kapatid, minsan ka lang mabuhay sa mundong ito. Pag namatay ka, wala nang pangalawang buhay. Paano mo i-spend ang life mo sa mundong ito? May katapusan ng iyong buhay. Kung ako noon ay 19 years old na nagpastor, ngayon ay magte-36, hindi ko napigilan maging 36 ako. Ang edad ay pataas, magiging 36, magiging 37, magiging 38, magiging 39, magiging 40, 41, 42. Ibig sabihin, yun ang buhay. Hindi mo mapipigilan ang edad. So reality siya, kung hindi mo mapipigilan ang edad at paparating sa iyo ang kamatayan pagdating ng panahon. Sinabi ng Panginoon, maging wise kayo dahil may katapusan ng iyong buhay. Bakit hindi mo i-google ang iyong buhay na nalalabi pa ngayon sa Panginoon upang siya'y paglingkuran, upang siya'y mahalin, upang pumunta ka sa pinaka-will ni Lord at ang will ni Lord sa iyo'y magamit ka niya. Gamitin ka niya. Mahayag siya sa buhay mo. Dito ako magtatapos. This is the time sa henerasyong ito. This is the time na i-restore ng Lord ang spirit to ni Elijah. Sabi nga ng mga lingkod ng Panginoon na naririnig po natin, this is the time. Yes, this is the time of the spirit of Elijah ay ma-restore. Why? Sapagkat itong klaseng encounter na ito ay magpapatunay na ang Diyos natin ay buhay. Dumating ang panahon, yung si Elijah, humarap sa 450 na propeta ni Baal kasama ng 400 propeta ni prophet ni Asherah. Sabi natin 850 prophet. Siya'y mag-isa. Sinabi niya, mananalangin tayo. Kukuha tayo ng bull. Maglalagay ako ng bato. Magpe-pray tayo sa ating Diyos. I-prove ninyo kayo mga propeta ni Baal na totoo ang Diyos ninyong pinaglilingkuran. I-prove ninyo sa akin at i-prove ninyo sa mga Israelita at sa mga kababayan ninyo na ang Diyos ninyong Diyos na si Baal ay totoong Diyos. Ngayon ako din, sinabi ni Elijah, magpe-pray din ako sa Diyos kong pinaglilingkuran na si Yahweh. Kung sino man yung sumagot sa atin by fire, kung sino yung apoy na mayroong apoy na bababa upang tupukin ang bull, ay yun ang totoong Diyos. Ngayon, ilang oras nagpray ang propeta ni Baal? Walang Diyos na sumasagot sa kanilang Diyos. Walang apoy na bumababa kahit anong prayer nila. Kapatid, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi Diyos na hindi sumasagot sa ating mga panalangin. At ipakapakita ng Panginoon sa huling araw, sa huling panahon na ito ng Diyos mo sa iyong pamilya. Ipapakita ng Panginoon na kilala, which is mo si Jesus Christ, ipapakilala ng Diyos mo ay totoo sa iyong pamilya. Amen? Naniniwala ka ba doon? Magiman sa mga darating na araw, sa mga ibang mga kapatiran po natin dito na may mga event na paparating sa inyong buhay, ipapakita ng Diyos mo ang pinaglilingkuran ay buhay na Diyos. Hello! Maraming nagpe-pray, maraming nananalangin, nakakaawa. Ang mga kababayan nating nagpe-pray sa isang kahoy na hindi gumagalaw, sa isang bato na hindi nakapagsasalita, sa isang hayop na hindi man lang makapag-perform ng himala o makapagbago ng buhay ng tao. Mga kapatid kong minamahal, hanggang kailan kayo mabubuksan sa ganyang uri ng pananampalataya? Ang Diyos na si Jesucristo ay Panginoon, pinaglilingkuran ng mga Kristiyano ay buhay na Diyos. Nagpe-perform siya ng signs and wonders and miracle. Nagbabago siya ng buhay ng tao. Nagpapagaling siya ng lahat ng uri ng karamdaman. Yaan ang Diyos na aming pinaglilingkuran ng Panginoong Jesucristo nang nagbigay ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Sumampalataya kayo sa totoong Diyos na siyang Espiritong nasa langit ngayon at naghihintay sa pananampalatayang lahat ng kanyang mga anak, na kung saan kapag naabot natin yung faith na to, darating ang Panginoong Jesucristo sa rapture of the church para maraming maligtas. Give the Lord God a big hands of praise.
Nag-pray si Elijah. Nagulat ang lahat, mga backslider. Mga Israelitang nag-backslide sa Diyos ni Elijah. Sa Diyos ng Israel, tumalikod sila. Nag-backslide. But nakita nila yung apoy bumaba. Natupok ang bull. Nag-apoy. Nagulat ang lahat. Nag-rejoice ang lahat. Napuspos na naman ang marami. At dinustroy nila ang lahat ng propeta ni Baal. Anong ibig sabihin nito? Flesh. Bigla sila nagbalik loob sa Diyos. Bigla silang nagdesisyon na patayin ang gawa ng laman sa kanilang mga buhay. Hello! Amen! Nanumbalik ang kanilang pananampalataya sa Diyos ng Israel, which is si Yahweh. Ang Diyos ng Israel. At ito'y mangyayari sa huling panahong ito na darating ang apoy ng revival. Darating ang fire ng Espiritu Santo sa bawat churches. Darating ang fire ng Holy Spirit sa lahat ng dako. Makikita nila na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay. Amen? Hindi lang tayo nagsasalita rito na katulad ng ginagawa ng iba na puro salita, pero ang mga taong pinangangaralan nila puno pa rin ng bisyo. Ang mga taong pinapangaralan nandun pa rin. Walang level up sa kanilang spiritual life. Oh, this is the time. Hindi man tayo kalakihan katulad ng malalaki, pero quality ang spiritual life. May quality. Pakisabi sa iyo, ikaw yun. Quality is more important than quantity. Dahil yung quality ng mga naligtas sa Ark of Noah, iilan sila pero naligtas sila sa Ark of Noah. Quality ilan? 8. Samantalang libo-libo ang mga nasa labas sa Ark of Noah, hindi naligtas. Hindi ito paramihan, kundi ito yung quality ng iyong pagiging isang anak ng Diyos. Let's pray together. Right now, Father God, we pray right now in the mighty name of Jesus Christ. This is the time to increase our rank in the Spirit. Give us, Lord God, a new level of love, a new level of faith, a new level, Lord God, in the name of Jesus Christ. We pray for your Spirit be upon us today, right now in the name of Jesus Christ, to resist the temptations in our lives in the mighty name of Jesus Christ. We want the Spirit, we want the fire, we want your glory, we want your anointing. We want, Lord God, more of you. Pag-alabin mo, pag-alabin mo, pag-alabin mo, pag-alabin mo. Holy Spirit fire. Thank you, Jesus Christ. Lord, minsan pa, pag-alabin mo ang aming mga puso. Palagablabin mo ang aming mga puso. Minsan pa, Panginoon, kami, Panginoon, ay makabangon. Ikaw man ay nadapa sa pagkakasala. Ilang ulit mo mong nagawa ang kasalanan, ngulit binabangon ka ng Panginoon at pakinggan mo ang kanyang tinig. Ang Diyos ay mapagpatawad at nagpapatawad at ikaw ay kanyang binibigyan ng pagkakataong bumangon at ayusin ang panibagong buhay na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Alam mo kung bakit buhay ka pa, sapagkat mahal ka ng Panginoon. Iniibig ka niya at ayaw kanyang mapahamak dahil sa kasalanan. Ayaw kanyang mapahamak dahil sa iyong pagsuway. Hinihintay niya ang iyong pagiging isang tunay na genuine na anak ng Diyos. Hallelujah! Na magsosurrender ng iyong will sa Kanya. This is the time to surrender your will to the Lord. Huwag mong hayang na ikaw ay matulad sa mga taong matigas ang ulo, na lagi nang pinapayuhan, na lagi nang sinasabihan pero ayaw pa rin magbago. But this is the time, my God, bring back your prayer life. Bring back your fasting life. Increase your prayer life. Increase your prayer life. Only prayer can break our bad character, our bad mindset. Only prayer can remove ang mga ugaling pangit at bulok sa ating mga buhay. Only prayer. Ang uri ng problemang ito sa karakter ay hindi mo mapagtatagumpayan kung hindi ka magpe-pray.
Kristiyano. Baguhin mo. Magsimula ka sa bagong pamilya. Isang pamilya na puno ng kababaang loob, puno ng pag-ibig at karakter ng Panginoong Jesucristo. Huwag mo hayaang mamana at huwag nating hayaang manahin ang magulong pamilya at magulong pamumuhay na puno ng away, puno ng sigawan, puno ng pagtatalo. Raise up, Lord, your people. The old has come, the old has gone, and the new has come. Ang bagong ikaw ay lilitaw. Kapatid, ang bagong ikaw ay lilitaw. Isang humble, prayerful, powerful. Ang bagong ikaw ay lilitaw. At sasabihin nilang nagbago ka na nga. Hindi ka na katulad ng dati. Sapagkat may Diyos na nagbago ng buhay mo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Thank you, Jesus. Once again, come on. Pag-alabin mo.
life again to Jesus. Give your life again to the Lord. Pumapasok na at pinapasok tayo ng Diyos sa panibagong baitang, sa panibagong dimension. Prepare your life, prepare yourself. Kung ikaw ay single, patungo sa pag-aasawa, panibagong level at dimension. May the Lord bless you. Sa mga papasok pa lamang din sa level na ito, may the Lord God bless you. Ingatan kayo ni Lord at huwag babagsak sa lust of the flesh. Sa mga magulang na nandito, buhay pa kayo until now, sapagkat may purpose ang Lord. Sapagkat kayo ang ilaw ng tahanan, kayo ang tumatanglaw sa iyong mga anak at sa inyong mga asawa. Bakuran niyo sila sa pananalangin. Yan ang calling at tawag ng ilan sa atin dito, na ipanalangin ang iyong sambahayan. Nung namatay si James, hindi na hinayaan ng mga Kristiyano na mamatay din si Peter. Kaya sila ay nagtipon sa pananalangin lagi at nasagip nila ang buhay ni Pedro. Sagipin natin ang ating sambahayan sa pamagitan ng panalangin. Lord, salamat dakilang Ama. Glory to you, Jesus. Pasalamatan po natin ang Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you. Give Him praise. Thank the Lord God Almighty. Humingi ka ng tawad sa iyong pagkakasala, patawarin ka ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat dakilang Ama sa oras pong ito. Glory to you, Jesus. This is your will. Come on, come on.
magtakbo yung sinimulan mo, kapatid. Salamat, Panginoon, sa natapos po namin gawain. Salamat sa Espiritu Santo. Salamat sa iyong gabay sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig, pagmamahal po sa amin, Panginoon. Ang gawain ito, Lord God, ay hindi gawain ng tao. Ito'y gawain mo, Panginoon, sa pangunguna ng Espiritu Santo. Patuloy mo, Panginoon, kahabagan ng bawat isang mamuhay sa spiritual. At hayaan mo lagi naming, Panginoon, ma-overcome ang gawa ng laman. Lagi kaming magtagumpay sa flesh at laging manaig ang spirit namin, Panginoon. Nakitaan mo kaming laging namumuhay sa spiritual, nag-aapoy, naglalagablab at may puso, Panginoon, na magtapos sa aming mga tawag. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa po sa amin. At dahil sa lakas na ipinagkaloob mo sa bawat isa, walang problemahin ang na hindi nila kayang malagpasan. Walang pagsubok na hindi nila kakayanin. Wala, Panginoon, negatibo ang hindi nila, Panginoon, Diyos na buhay, mapagtatagumpayan. Kaya, Lord, in the name of Jesus Christ, may the victory be upon them right now. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name. In the mighty name of Jesus. We are all victorious. We are all victorious. We are all victorious sa anumang uri ng digmaan, sa anumang uri ng laban, sa anumang uri ng hamon ng buhay. Tayo'y magtatagumpay in Jesus' name. Sapagkat meron kaming Diyos na nagbibigay tagumpay. Hallelujah! At ikaw yung Panginoon ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Thank you, Jesus. You belongs all the glory and the people of God. Everybody say Amen. Kaya tawagan po natin ang ating MC para po sa giving at sa closing prayer din po natin. Praise God. Sige po at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan, tayong lahat ay excited sa panibagong level at panibagong karanasan. At I believe sa mga dadating na linggo ay marami tayong ipapatotoo sa lugar na to na ginawa ang ating Panginoon. Amen? Amen. At sa araw na to ay gusto ko na ding kunin yung privilege na to para pasalamatan po ang Lord dahil anong month na ba ngayon? September. Parang last quarter na rin po siya ng taon. At una po, nagpapasalamat po ako sa Lord dahil sige pa, paano ba ako magpapasalamat? Paano ko ba sisimulan? Madami po kasi mo. Amen. At una po, siguro po mga bandang month ng March, nag-decide po kami ni Prof para nag-decide po kami na maghanap. Actually, last year pa po to, marami po kaming nakikita na bahay, ganyan po. At pero ano po yun, parang deserve pa lang po siya sa heart. Pero sabi po namin, kasi ang ginagawa po naming dalawa, kapag may gusto po kami isang bagay, pinag-uusapan po namin siya, tapos nilalatag po namin siya sa Lord. Tapos sabi ko, nagka-deal na po na, yan nga po, this year, tapos unang-una yung nagplant ng seed, ng seed para sa Lord, para sa pangarap, para sa future, ganyan. Tapos, first quarter po ng month, doon po kami nag-start. Tapos, nung last year po, sobrang hirap, parang wala po siyang favor. Ang hirap po maghanap ng bahay na parang ang layo lahat ng paligid, parang kung saan po kami nakikita yung bahay. Pero, nung first quarter po nung taon na to, sabi ko po doon sa first fruit ko, sabi ko, gusto namin ng bahay, Lord. Tapos,
para naman sa akin, parang ang layo pa, parang napakalayo pa para sa akin nun. Pero yun yung isa sa mga sinid ko, yung bahay. Tapos, yun nga po, first quarter po ng month, nagkaroon po ng open na bahay na malapit lang po dito. Dito po sa Pag-asa. Kaya, yun po, sobrang, sabi ko nga po maano po siya, hindi po talaga siya madali. Parang mabigat po siya kasi iisipin mo kung saan yung money na kukunin, ganyan. Kung saan ka po magsa-start, kung saan ka po unang hahakbang, sobrang hirap po talaga niya. Kasi hindi na po siya biro, parang pangarap po talaga siya. Hindi po biro yung hahakbangan po na pananampalataya. Tapos sabi namin, na hahakbang kami, pero yung Lord yung gagawa. Nag-decide na ikunin yung bahay, ganyan. Di po siya madali kasi kasabay po siya nung review ko sa board exam. Tapos may other commitment ka pa po sa bahay, ganyan po. Hindi po siya madali. Yung sabay-sabay mo pong hinahakbangan yung pangarap mo, hindi po siya madali. Kasi may battle ka po sa sarili, may battle ka po sa taong mga nasa paligid mo na kailangan mo po araw-araw po siyang hakbangan. Tapos, yun po. At nagpapasalamat po ako sa Lord kasi doon po siya nag-start nung month ng March. Tapos, may pera po kaming pinanghahawakan pero sabi po namin, dalawa ni Prof na actually hindi po talaga siya para sa bahay. Para po siya sa future. Para po sa future yung pera na yun. Kaya sabi ko, saan kami kukuha ng pera kasi yung perang tinabi namin para yun sa future. Tapos, nagulat na lang po kami kasi, yun nga po, nag-start po kami mag-process nung March. Tapos yung bahay po is paid naman na po siya nung seller po namin. Tapos parang ipapasok po namin siya sa Pag-ibig. Tapos, grabe po dahil yung buong journey po namin simula po nung nag-start kaming humakbang po sa pananampalataya. Tinatawag ko po siyang leap of faith. Kasi hindi po talaga kami sure, alam mo po yung puso mo na, yes, gusto namin yun, yes, gusto namin makuha yun, sa amin na yun. Pero, napaka-unsure po talaga nung ginawa po namin. Pero sabi po namin sa Lord na, kung will po ng Lord yun, kahit anong kahit anong pader, kahit anong ganto yung sitwasyon namin, mawawala po siya sa harap ng Lord. Tapos, fast forward na po. Yun po yung isa sa mga araw-araw po namin iniisip, kung saan namin kukuhanin yung pera, ganyan po. Di nag-file lang po kami sa Pag-ibig, ganyan. Tapos, sabi pa po namin na yung amount ng bahay, sabi niya, sige, kahit ganitong amount lang, kahit ganitong amount lang, Lord. Yung mga unang hakbang. Sige, Lord, kahit mga ganitong amount lang, okay na to, Lord. Kami nagagawa nung mga iba. Tapos, nung mga kalagitnaan na, parang papalapit na din yung board exam ko, kaya medyo distracted din talaga ako nung time na yun. Continue po yung process. Hindi po talaga madali yung paghihintay. Para ka po talagang nasa process po talaga siya. Pero nung month po ng August, alam niyo naman po na hindi po siya naging madali po sa akin. Para po akong nawala nung month of August. Parang lumilipad po yung isip ko, yung kaluluwa ko. Kasi nga hindi po naging successful yung exam ko. Pero sabi ko sa Lord, this month of August, hindi pwedeng maging
maging pangit yung month na to na hindi katagumpay sa buhay ko. Kaya nung parang last day po ata siya ng August. Last day po siya ng August, dun po na-release yung result po nung pag-ibig. Tapos, yung amount po na nasabi namin sa Lord na kahit ganitong amount lang, Lord, kami na bahala. Nag-exceed po yung Lord. As in, sobrang exceed po siya. Dun po sa na-request po namin. Kaya po, nagpapasalamat po talaga ako sa Lord. Yan. Gusto ko pong kunin po talaga yung opportunity na to na pasalamatan po yung Lord kasi hindi po talaga siya madali. Tapos yung nirelease po namin na pera nung una na para po sa future sana namin na alam niyo na po yun. Yun yung sobra po. Yung sobra po na binigay ng pag-ibig, yun na po yung gagamitin po namin. Kaya sobrang nagpapasalamat po kami sa Lord. Sobra po yung pasasalamat ko po kasi grabe yung Lord. Yung mga simpleng usapan lang po pala namin ni Prof na gagamitin natin yung una nating pera. Pero kapag mas inapprove na pag-ibig, exceed dun sa amount ng bahay, yun na yung gagamitin namin. Tapos, nagulat na lang kasi sakto dun sa unang ipon namin yun. Parang pinaltan lang talaga siya ng Lord. Tapos, nag-exceed. Kaya parang doble yung magiging purpose nung process na binigay ng Lord bukod dun sa bahay. Tapos, dun din para sa future namin. Kaya, yun po, nagpapasalamat po talaga ako sa Lord kasi ang tagal po nung paghihintay. Hindi po talaga biro yung paghihintay na parang saan ba magsisimula, hahakbangan po ba namin to? Nakakatakot hakbangan kasi baka mamaya at the middle biglang hindi na dederecho, hindi na siya tatanggapin ng pag-ibig. May mga process na hindi namin matutuloy. Kaya yun po, sobrang hirap po sa simula pero grabe po yung paghakbang na pinagdesisyonan po talaga namin. Tsaka yung pagtitiwala mo po talaga sa Lord na ito yung gusto namin, Lord. Kung gusto mo to, Lord, kung will mo to, Lord, ibigay mo siya sa amin. Kasi wala na po tayong control dun sa mga bagay po. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord. Tapos ayun po, yung end po nung August 9, hindi po siya naging, parang hindi po ako nawala talaga totally nung August. Kasi dun sa last day po nung August, dun po talaga ni-release. In-email sa amin kung magkano yung approved amount. Tapos, pwede na kami mag-proceed dun sa next step. Kaya, ayun po, yung process po namin ngayon is tina-transfer na po sa pangalan po naming dalawa yung bahay. Kaya, ayun po, sobrang salamat po talaga sa Lord. Tapos, grabe po yung end ko po ng August. It's a twist po talaga siya. Tapos pagkapasok po ng September, grabe po yung favor ng Lord. Kasi ano po siya, parang siyempre personal naman po sa akin. Nakakatuwa po kasi may additional income na naman po ako. Ayan, additional income na naman kami para dun sa mga iba pang expenses. Kaya nakakatuwa kasi nakakagulat ang Lord. Sobrang unexpected po talaga nung ginagawa ng Lord sa buhay ko talaga. Kahit nung first week ng August, para po akong nilalagay sa isang lalagyan na akala mo iipiting, gusto mo na lang mawala. Pero yung Lord, grabe, yung first week ko ng September, nagkaroon ako ng opportunity na magkaroon ulit ng additional income kasi binigyan ako ng privilege na makapagturo. Ayan, so may additional income na naman kami. So, isa na din akong teacher. Ayan, isa na din akong teacher sa college. Kaya nakakatuwa kasi grabe yung favor ng Lord. Kasi yung after naman kasi po nung na-approve yung amount ng bahay, yun naman po yung isipin po namin yung monthly. Kaya ayun po, nagpapasalamat po ako sa Lord. Tas kasabay pa po is nag-increase na naman po yung salary ko sa work. Kaya grabe po, ay sobra po akong overwhelmed nung pagkapasok po nung September kasi hindi ko po talaga alam kung paano po siya gagawin, kung paano po, grabe, hindi ko, tahimik lang po.
tahimik lang po ako, pero grabe na po yung ginagawa po ng Lord. At salamat po sa Lord kasi pananampalataya lang po yun na hinakbangan po talaga namin. Kaya yun po, yung first fruit po talaga, yun po talaga inisip po namin agad. Yung first fruit kasi tinaniman talaga namin siya parehas. Sabay kami nagtanim kung anong tanim ba to. Kaya sobra po ako nagpapasalamat sa Lord. Kami po nagpapasalamat po kami sa Lord kasi napakalaking pribilehiyo po siya na makaranas ka po ng ganito sa buhay, personal po na hindi mo lang po siya naririnig sa ibang tao, kundi ikaw po yung nakakaranas nun. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord at sa susunod naman po is yung house blessing po namin. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord kasi sobrang overwhelmed po talaga. Ay, alam po ni Pastora yan kasi nakausap po ako ni Pastora nung mga nakaraang buwan kasi siguro nakikita na din ni Pastora yung struggle, pero grabe po talaga. Sobrang hindi ko man nakuha personal yung board exam at I believe in this pulpit po ay next year magte-take po ulit ako at makakapasa ako. Kaya I declare. Kaya yun po, sobrang hindi man yun yung binigay ni Lord last month. Grabe po, parang sobrang future po yung binigay ni Lord. Bahay po talaga siya at nasa amin na po siya. Kaya sobrang salamat po sa Lord at yung amount pa po nun sobra pa. At yun po yung gagawin namin sa mga susunod na taon para sa aming dalawa naman po ni Prof. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord at tunay po talaga. Minsan talaga ahakbangan mo lang talaga yung pananampalataya mo kasi kapag hindi mo po siya hinakbangan, wala pong susundan din yung Lord. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako sa Lord kay Pastora Sara, Pastor Jack po na kinakausap kami, kinakamusta. Kaya salamat po Pastor. At yun po, yun lamang po. At sige po, pumunta po tayo sa ating tithes and offering. Ayan po. At ayan po yung mga envelopes po natin and box po natin. Maaari po natin diyang ilagay po ang ating mga tithes and offering. At sa oras na po ito ay maaari po ba nating ipag-pray ang ating tithes and offering kasama po ng ating closing prayer. Oh, we glorify your name, Lord God. We thank you, Lord, for this privilege, Lord. We thank you, Lord God, for this opportunity, Lord God, to give what it's due, Panginoon, para sa iyong harapan. Salamat, Lord God, sa oras na ito, Lord. Salamat, Lord God, sa iyo pong salita, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na sa lugar na ito, Lord God, sa pulpitong ito, Panginoon, Lord God, marami kang papapakinggan na patotoo, Lord God, ng pasasalamat, Lord. Marami kang mapapakinggan, Lord God, ng katagumpayan, Lord God. Marami kang mapapakinggan, Lord God, na dakila, Lord God, ang ginawa mo, Panginoon. At maraming tao, Lord God, sa pulpitong ito, Lord God, ang magpapahayag, Lord God, ng iyong kabutihan, Lord God, ng miracles, Lord God, ng iyong pabor, Panginoon. Salamat, Lord God, and we continue to pray, Lord God, ang aming mga handog, Lord God, sa iyong paanan, Lord God. Burn it, Lord God, as a living sacrifice, Lord God. Kasama, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoong Jesus. Kasama, Lord God, ng aming mga pamilya, Lord God. Kasama, Lord, ng aming mga pangarap, Panginoon, Lord God. We give, Lord God, at your feet, Panginoon. We give, Lord God, at your feet, Lord God. Burn it, Lord God, to you, Lord God, at maging mabangong handog, Lord God, sa iyong paanan, Panginoon. Kasama, Lord God, ang aming mga buhay, Panginoon, Lord God. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord God, for this privilege, Lord God, sa lugar na ito, Lord God, sa iyong salita, Lord God. Ang mga kabataan, Lord God, ang mga magulang, Lord God, na narito, Lord God. Dadalhin mo kami, Panginoon, sa panibagong level, Lord God, ng pananampalataya, Lord God. Panibagong level, Lord God, ng pagtayo, Lord God, sa pulpitong ito, Lord God. Panibagong level, Lord God, ng paggamit mo, Panginoon, sa buhay namin, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. We thank you, Lord God, for your word today, Lord God. We acknowledge, Lord God, your word
today, Lord God, at hayaan mo, Lord God, na ilagay mo ito, Lord God, sa aming mga puso, Lord God, sa aming mga buhay, Lord God, at maging patotoo, Lord God, ang aming mga buhay, Lord God, hindi lamang sa lugar na ito, maging, Lord God, sa labas, Lord God, ng church na ito, Panginoon. At gamitin mo kami, Panginoon, sa marami pang bagay, Lord God, na makikilala, Panginoon, ang iyong pong pangalan, Panginoong Jesus. Salamat, Lord God, and as we depart, Lord God, in this place, Lord, cover us with your precious blood, Lord God. Hayaan mo, Lord, ang bawat paghakbang, Lord God, ay samahan mo, Lord God, ng iyong pong presensya, Lord, ng iyong pabor, Panginoon, Panginoong Jesus. Hayaan mo sa papasok, Lord God, na linggong ito, Panginoon, Lord God, samahan mo kami, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na samahan mo kami lagi ng iyong presensya, Lord, ng iyong pabor, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Salamat, Lord, for the victory, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord God. Lahat ng ito, Lord God, ay para sa iyo, para sa iyong pangalan, Lord God, para ikaw ay makilala, Lord God, na ikaw ang aming Panginoon, Panginoon. Salamat, Lord God, sa araw na ito, Lord. We give you all the glory, Lord. We give you all the honor, Lord God. Sa iyo lahat ng karangalan, Panginoon. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. God bless po sa ating Amen. lahat. Tayo po'y magkamayan.